Quiapo Day dahil Biyernes pero lalong dagsa ang mga deboto sa Quiapo Church dahil una ito para sa 2026. Dry run na rin ito ng pulisya para sa traslasyon sa susunod na linggo. At nakatutok live si Darlene Kai. Darlene! Vicky, hanggang sa mga oras na ito ay dagsa pa rin ang libu-libong mga deboto dito sa Quiapo Church. Sa gitna ng tirik ng araw at buhos ng ulan ay ganyan ang sitwasyon dito buong araw dahil nga unang Biyernes ng 2026. Dahil unang araw ng Quiapo ngayong taon, espesyal ang pagsisimbang ito sa Quiapo Church ng 72 taong gulang na si Nanay Maria Dolores. Wala pong imposible sa kanya. Nananalig po ako ng buong puso sa kanya. 7 dekada na siyang deboto ng Poong Jesus Nazareno, kaya sa puon niya muling inilapit ang mabigat na pasanin niya at ng pamilya sa pagpapalit ng taon. Alisin niya yung nasa isipan ko, yung galit, yung sama ng loob. Ipagkaloob niya sa akin yung magandang pamumuhay itong 2026. Pag-aangin niya ang kalooban ko at magbalik sa Panginoon Diyos ang aking anak. Ipinanalangin naman ni Nita ang kanyang kapatid. Ngayon po kasi yung ate ko nasa critical na kondisyon sa Pasig. Kasi gusto ko, bago ako pumunta ng Pasig, dala ko yung bas-bas na nawa makasurvive pa yung ate ko. Dalawa lang sila sa libu-libong deboto sa Quiapo Church ngayong First Friday ng taon. Ang mga nakinig sa misa, umapaw hanggang sa Quezon Boulevard. Sana po lagi pong kuwan po yung kuwan po na laging malakas, saka iwas sa mga sakit na naramdaman, saka sana magandang takbo ng Pilipinas. Dahil mula sa Kalye Villalobos lang pwedeng pumasok ang mga deboto, dito humaba ang pila at halos magsiksikan kaninang umaga. May cut-off din sa pila kaya may mga nandibago at nahiwalay sa kanilang kasama. Nagulat lang kami na bago yung sistema. Kasi dati naman po, hindi naman ganito tuwing unang ng January. Hindi pa sila naghihigpit. May mga hindi na rin pumasok pero nakinig pa rin ng misa sa labas. Ang daming tao po yung pila ang haba, baka lang mahilo kami or one. Kahit hindi ka naman pumasok sa loob at para yung nasa puso mo naman yung pagdarasal. Dry run na rin ito ng pulisya para sa traslasyon sa susunod na linggo. Iniiwasan po kasi natin dito na magkaroon ng siksikan, tulakan. Nagsisilbing drill na rin po yan. Actual drill na rin po para sa mga ihos kung paano ho i-manage ng sabay ang pag-aasikaso ng posisyon at pag-aasikaso ng misas. Ayon sa Technical Advisor at Incident Commander ng traslasyon, nasa huling bahagi na ng mga paghahanda para sa traslasyon ng pamunuan ng simbahan ng Quiapo, katuwang ang PNP at Manila LGU. Pareho pa rin ang ruta sa nakaraang taon, pero ang pagkakaiba ngayon ay isasara na sa mga deboto ang Ross Boulevard, Katigbak Drive at Ayala Bridge. Gusto nating matiyak na mabilis na makakatawid ng Ross Boulevard ang ating imahen. Sisikapin po ng pinagsamang pagtutulungan ng PNP at ng mga ihos na wala ho talagang makakaakyat muna sa tulay ng Ayala hanggang hindi tumatawid yung imahen natin ng Ayala Boulevard. May mga binago rin sa andas para mas stable at mas madali itong makausad. Dati ho, 3 lang ang gulong nito at may parang 2 balancer lamang sa gilid. Ngayon ho, ginawa na namin 4 ang gulong nito para ho stable. Dati ho, parang timonero lamang ng bangka ang nagtitimon, no? Ang nagigiya sa andas. Ngayon ho, ginawa na namin tong manibela. Talagang literal na manibela ng sasakyan. Gaya ng nakaraang taon, bawal pa ring sumampas sa andas. Inaasahan ng pamunuan ng Quiapo Church na mas marami ang lalahok sa Traslasyon 2026 kumpara sa mahigit 8 milyong debotong sumali sa traslasyon noong nakaraang taon.
Vicky, alas 8 ng gabi yung huling misa ngayon dito sa Quiapo Church. Tumila na yung buhos ng ulan pero mabigat pa rin yung daloy ng trapiko sa Quezon Boulevard, yung parehong side na papuntang Quezon City at ibang bahagi ng Maynila. Samantala, sunod-sunod na yung mga aktibidad bilang paghahanda sa pista ng Poong Jesus Nazareno. Bukas halimbawa ay pagbabasbas ng mga estandarte at replika 1:30 po yan ng hapon. Yan ang latest mula rito sa Quiapo, Maynila. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai.